Alleluia, 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 Alleluia. Ang iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Kanina po ay ginanap natin yung ating lingguhang ay Thursday, ang feeding program ng Quiapo para sa mga nasa lansangan. At di lang minsan na nagpapasalamat po ang ating mga kapatid upang dito nga po sa Quiapo, hindi lang sila makakain ng gusto, no? Kasi po pag ay Thursday sa atin, sinisikap natin na kumpleto mula sabaw hanggang dessert, no? At sila'y nakaupo sa pagkain. At bukod pa sa pagkain ng tiyan, ay pagkain din ng kaluluwa, sapagkat hindi lang natin basta inaabot ito sa kanila, kundi meron din pong pagtuturo, pagpapaliwanag, pagdarasal upang ipakita sa kanila na hindi lang tayo basta bigay lang ng pagkain, kundi
ito ay kabuuang pagtulong. At alam niyo po, ang mga kapatid natin yan, alam nila no, kung saan ang mga simbahan at mga lugar na mayroong feeding program. No? Binibiro nga namin, meron yata silang group chat, no? Para malaman kung dito sa Quiapo, sa Sampaloc, sa Santa Cruz, o kung saan man, o sa may Paco, na mayroong feeding program. Ngunit binibiro nga nila na si sister na, pero sa Quiapo po, sister, no? Hindi lang may pakain, may pa-take home pa. No? Dahil nga, nag-uumapaw din po ang tulong ng mga deboto. Pero alam din natin, minsan, di naman po may iwasan na mapapatanong din yung iba. Siguro may ibang ulam na gusto. May ibang pagkain na napapatanong kung at nagre-request kung anong ulam ang kakainin. Pero di natin sila masisisi dahil kahit naman po tayo, di ba minsan, may inaalok sa atin ang Diyos, pero meron tayong ibang hinihiling. Meron nang ibinibigay sa atin kung tutuusin, pero aminin natin, minsan parang maselan din tayo at mapili. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin, galit na galit si San Pablo. Alam nyo, naniniwala ako, pinalabnaw na lang nung nagsusulat. Kulang na lang siguro, magmura na si San Pablo sa mga taga-Galacia. Sabi nga niya, nahihibang na ba kayo? Sa English nga, mas malakas, stupid Galatians ang tawag. Foolish. Nagagalit na siya dahil hindi lubos maunawaan ng mga taga-Galacia yung kanyang itinuro. Bakit? Dahil bagamat sila'y mga Kristiyano, naniniwala pa rin sila na yung kanilang pagsunod, yung kanilang ginagawa, ang siyang magbibigay ng biyaya sa kanila. Akala siguro ng mga taga-Galacia, basta sumunod kami, ibibigay din sa amin ng Diyos ang gusto namin. Kaya nga, ang naging focus nila, yung ginagawa nila. Pagdarasal, pagtupad ng batas. Pero sabi ni San Pablo, di ba ang bilin ko sa inyo, hindi yung gawa ninyo, kung hindi yung gawa ng Diyos. Ang talagang pagmumula ng biyaya, ang talagang pagsisimulan ng himala, hindi yung gawa ninyo, kung hindi yung gawa ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang siyang magpapaliwanag ng lahat, lalo na sa ginawa ni Jesus Nazareno. At ano bang nangyari kay Jesus Nazareno? Nagpakasakit, namatay, at muling nabuhay. Ito yung gustong ipaalala ni San Pablo, Espiritu Santo at yung ginawa ni Jesus Nazareno. Kung gusto niyo talagang matuklasan at matanggap ang biyaya at himala ng Diyos, tanggapin niyo ang Espiritu Santo na siyang magpapaliwanag sa atin ng sakripisyo ni Jesus Nazareno. At ito rin po ang diwa na nais ipabatid sa atin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Minsan, hindi natin agad nauunawaan yung sinabi sa Ebanghelyo. Akala ng iba, sabi daw ni Jesus Nazareno, basta humiling ka, ibibigay. Hanapin mo at makikita. Pero alam naman natin, mga kapatid, lahat naman tayo ngayon dito sa simbahan, hindi naman lahat ng hiningi natin ibinigay, hindi po ba? Kahit na siguro ikaw na ang pinaka-marubdob na deboto, hindi lahat ng gusto mo ipinagkaloob ng Diyos. Siguro iba sa atin, may dinasal kang gumaling, pero hindi gumaling. Dinasal mo siguro makapasa ka sa board. Hanggang ngayon,
Umaasa ka pa rin dahil baka nakadalawang beses ka na pero hindi pa rin ka pasado. Meron tayong hiniling na hindi ipinagkaloob. Paano natin ngayon maiintindihan ito sa sinabi ni Jesus sa Nazareno? Humiling ka at ibibigay. Hanapin mo at makasusumpong. Kumatok ka at bubuksan. Napansin niyo po yung sinabi ni Jesus sa Nazareno sa huli? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Yun pala mga kapatid, ang ibibigay ni Jesus sa Nazareno sa atin, yung Espiritu Santo. Gaya ng sabi ni San Pablo, ang Espiritu Santo ang magpapaliwanag sa atin ng gagawin ng Diyos. Hindi yung gagawin natin, kung hindi yung gagawin ng Diyos. At ano ang gagawin ng Diyos? Pwedeng hindi yung gusto natin. Pwede rin yung gusto natin. Pero paano natin malalaman ano yung ginagawa ng Diyos? Sa tulong ng Espiritu Santo. At kung gusto nyo pong maintindihan ng kahit papaano ba gumalaw ang Espiritu Santo? Tingnan po natin ang pong Jesus Nazareno. Nakita niyo po siya ngayon, pasan-pasan ng krus. Kung kayo po ang Ama, pipigilan niyo ba na maghirap ang iyong anak? Maging natural po tayo sa sagot. Kung kayo po ang mahal sa buhay ni Jesus Nazareno, papayagan niyo bang putungan siya ng koronang tinik, paghahagupitin at alimurain ng mga tao, magdusa at mamatay? Kahit siguro sino man sa atin dito, kung kayo po ang kapatid, ama, at mahal sa buhay ni Jesus Nazareno, sasabihin niyo sa akin, siyempre, hindi ako papayag, Father. Pipigilan ko yan. Tama po yung sagot ninyo. Pero, bakit pinahintulutan ng Ama mangyari iyon? Una, dahil may kalayaan ng tao. Yung mga nagpapatay, nagpahirap sa Kanya, may kalayaan. Kaya't pinahintulutan nyo ng Ama. Ikalawa, marahil ito ang paraan upang lalong ipakita ni Jesus Nazareno ang pag-ibig at awa ng Diyos. Dito makikita natin mga kapatid, ang galawan ang galawan ng Diyos. Minsan, hindi pumipigil ang Diyos. Pero, opo, nakikita natin siyang naghihirap, pero alam natin, sino bang nagtagumpay sa huli? Sino ba ang muling nabuhay? Sino ba ngayon ang tunay na naghahari? Di po ba si Jesus Nazareno din? Opo, ang Espiritu Santo pinapaliwanag sa atin. May mga pagkakataong hindi mapipigilan ng Diyos ang ilang bagay sa buhay natin. Pero sa mga nananalig sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, katulad ni Jesus Nazareno, yung hindi pinigilan, itutubos, ililigtas, papanibaguhin. Yun ang tunay na himala. Yun ang magiging bunga ng mga dasal natin. Kaya nga, mga kapatid, ito yung ating ipagdasal na lagi tayong tumawag na ipadala ni Jesus Nazareno ang Espiritu Santo sa atin upang mas maintindihan natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Katulad na nangyari kay Jesus Nazareno, may mga bagay na hindi pinigilan. Hininto ang Diyos.
Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil makapangyarihan ang pag-ibig ni Jesus Nazareno, binago ng Ama yung pagdurusa niya, ngayon kaluwalhatian na. Yung paghihirap niya, ngayon tagumpay na. Yung krus, ngayon tanda na ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, opo, magdasal tayo. Panginoon, kung ipagkakaloob niyo po, may mga bagay na mahinto at mapigil, hari nawa, mapigilan yun. Pero kung hindi man ito mapipigilan, dahil na rin sa maraming kadahilanan, patuloy pa rin po kaming nananalig sa inyo, kasama ni Jesus Nazareno, sapagkat alam namin, mababago nyo pa rin ang lahat, maililigtas nyo pa rin ang lahat, pagmumulag pa rin ng biyaya at himala ang lahat.